Desilting operations ng DPWH sa Manila Bay. Umarangkada na. Detalye mula kay Eagle News reporter Gerald Tagbo. Yes, Angelo, sinimulan na ngayong araw ang pag-aalis ng burak o desilting operation sa Manila Bay sa pangunguna ng DPWH at DNR. Ito'y bilang bahagi na rin ng rehabilitasyon ng Manila Bay. Sa kick-off kanina, in-inspection muna ang mga heavy equipment na gagamitin sa operasyon, kabilang narito ang mga amphibious excavator, waste segregator at mga dump truck. Nasa 50 tauhan din ang DPWH ang lalahok sa desilting na magtatrabaho ng 16 na oras bawat araw. Ay kay DPWH Secretary Mart Villar, target na makahakot ng 50 hanggang 100 truck na puno ng burak kada araw. Sa tansya ng ehensya, papalo sa mahigit 225,000 cubic meters na burak at basura ang makukuha sa loob ng 90 hanggang 120 days sa bawat isang sektor. Hinati sa 5 sektor ang paghuhukay na magmumula sa US Embassy hanggang sa Manila Yacht Club. Sa naunang pagsusuri, lumalabas sa 30% ng mga dumi sa Manila Bay ay binubuo ng iba't ibang klase ng basura habang 70% ay burak. Aabot rin sa 3 metro ang lalim ng nakaimbak na burak. Bago i-dispose sa mga dumi, dadaan muna ito sa waste segregator para maihiwalay ang mga basura at burak. Inaaral ng DPWH kung ano ang magiging pakinabang ng mga nahakot na burak. 150 meters mula sa shoreline ang magiging lawak ng desilting operations. May gagamitin rin na sewer inspection camera na ilalagay sa mga culvert para malaman kung saang establishmento nagbumula ang mga itinatapang wastewater maging ang mga illegal pipes na nakakonekta sa Manila Bay. Maaring abutin ng ilang taon bago tuloy malinis sa Manila Bay, pero target na maalis ang mabahong amoy ng tubig at maibalik sa dating kalidad ang buhangin sa shoreline ng Ross Boulevard. Para sa Eagle News, Gerald Tagbo, I'm